Nagsisimula sa Detroit, kung saan si Axel Foley ay nagmamaneho sa buong syudad, nakakasalubong ang mga pasaway pamilyar sa kanya, ngunit walang respeto. Pagkatapos, pupunta siya sa isang laro ng hockey upang makipagkita sa kanyang partner na si Mike Woody. Alam niyang may grupo ng mga magnanakaw na nagbabalak magpersonal sa Detroit Red Wings. Nadiskubre ni Axel ang mga magnanakaw sa isang locker room na sinusubukang makatakas gamit ang mga nakao na gamit. Nakialam siya, binawian ng armas ang isa sa kanila, at tinugis ang iba pa. Hinila si Budi na nag-aalangan, at pinagmaneho ni Axel ang isang snowplow, habang tinutugis ang mga magnanakaw sa kalye, nagdulot ng malaking pinsala sa daan. Sa huli, natrap niya ang leader sa isang eskinita at nahuli ito gamit ang snowplow. Pagkatapos nito, pinagsabihan siya ng kanyang matandang kaibigan, si Deputy Chief Jeffrey Friedman, na nagsabi ng kanyang plano na magretiro at hinihikayat si Axel na ayusin ang relasyon nila ng kanyang anak na matagal nang hindi magkakabati. Sa Beverly Hills, nakipagkita si Jane Saunders, isang abogado at anak ni Axel, sa isang potensyal na kliyente na si Sam Enriquez. Si Enriquez ay inaakusahan ng pagpatay sa isang undercover officer na si Lieutenant Copeland. Gayunpaman, itinatanggi ni Enriquez ang anumang kaugnayan sa droga, kahit na natagpuan siyang walang malay sa tabi ng katawan ni Copeland na may baril sa kanyang kandungan. Ayon kay Enriquez, sila ay sinusundan at si Copeland ang unang tinutukan ng mga bumaril. Sinabi niya na sinubukan niyang harapin ang mga salarin sa pamamagitan ng pagmamaneho patungo sa kanila, ngunit nawalan siya ng kontrol, bumangga sa poste, at nawalan ng malay. Sinisikap ni Jane na maglahad ng ebidensyang nagpapahiwatig ng posibleng koneksyon ni Copeland sa mga kriminal sa pagdinig sa korte ni Enriquez. Kalaunan, sa isang garahe ng paradahan, hinarap siya ng mga nakamaskarang kriminal at binalaan siyang itigil ang kaso ni Enriquez. Ikinabit nila ang kanyang sasakyan sa isang truck at itinulak ito papunta sa gilid, iniwang nakabitin at takot na takot. Matapos siyang mailigtas, nilapitan siya ni Billy Rosewood, na ngayon ay isang pribadong investigador matapos lisanin ang pagiging alagad ng batas. Binalaan siya ni Billy na itigil ang kaso para sa kanyang sariling kaligtasan. Kinontak ni Billy si Axel upang ipaalam na kailangan ng kanyang anak ang tulong nito, kahit pa hindi siya pumayag. Pagkatapos ng tawag, nakita si Billy sa isang impounding area na nagmamasid, ngunit nadiskubre siya ng mga kriminal at dinukot. Bumalik si Axel sa Beverly Hills matapos mawala ang komunikasyon kay Billy. Sa apartment ni Billy, natagpuan niyang may 3 goons na naghahalughog sa lugar. Sinubukan niyang magkunwari na nagtatrabaho siya para sa boss ng mga ito, ngunit nabuko ang kanyang pagkukunwari nang makita nila ang litrato nila ni Billy. Napilitan siyang kumilos at ginamit ang fire extinguisher upang ispray ang mga goons at makatakas. Kinuha niya ang sasakyan ng isang meter maid at nagkaroon ng habulan sa Rodeo Drive. Bagamat nalusutan niya ang mga goons, naaksidente siya sa sasakyan at nauwi sa pagkakaaresto. Sa estasyon, nakasalubong ni Axel si Detective Bobby Abbott at sinubukang makipag-ugnayan kay Jane na paulit-ulit na nagpapakipot sa kanya hanggang sa binanggit niya na kasama si Billy. Sa pag-atubiling, pumayag siyang siya ay palayain. Sa panahon ng isang hindi komportableng palitan, natutunan ni Axel na si Jane at Bobby ay dating nagdati. Nang maglaon, nakipagtagpo si Axel sa kanyang matandang kaibigan, Chief John Taggart, na ipinakilala siya kay Captain Cade Grant, ang prog ni Taggart. Ibinahagi ni Axel ang kanyang mga pagdududa tungkol kay Grant kay Jane, na nagpapansin na ang kanyang pananamit ay tila napakamahal para sa isang tao sa kanyang papel.
Sinabi ni Jane kay Axel na pumunta si Billy sa impounding area dahil nandoon ang kotse ni Copeland. Habang papunta para imbestigahan, ipinaliwanag ni Axel na nawala siya sa buhay ni Jane dahil sa kagustuhan ng kanyang ina dahil tinatarget siya ng isang mapanganib na gang. Nakarating ang dalawa sa impounding area at natagpuan ang kotse ni Copeland. Doon, nadiskubre ni Axel ang isang nakatagong surveillance camera na nawawala ang SD card. Napagpasyahan nila na ang SD card ay posibleng naglalaman ng mga kuha ng pagpatay kay Copeland na hinahanap naman ni Billy. Habang paalis, napansin ni Axel na sinusundan sila, kaya tinanggal niya ang tracker mula sa sasakyan ni Jane. Pumunta sina Axel at Jen sa isang social club, kung saan ginamit nila ang kanilang tuso upang makapasok at harapin si Grant at ang kanyang grupo. Ipinilit ni Grant na hindi tiwali si Copeland, ngunit binaliwala ang mga kaduda-dudang taktika na ginamit ng kanyang mga tauhan upang makuha ang SD card na sinasabi niyang maglilinis sa pangalan ni Copeland. Pagkatapos, nagkaroon muli ng mainit na pagtatalo sina Axel at Jane tungkol sa kanilang relasyon, dahilan upang mag-check-in si Axel sa isang marangyang hotel. Kinabukasan, dumating si Axel sa pinagtatrabahuhan ni Jane. Ikinagulat ito ni Jane dahil inakala niyang umalis na ito. Dumating si Axel dala ang tirahan na ibinigay ni Billy. Sa lugar na iyon, nakita sina Grant at ang kanyang mga kasamahan. Nag-alok si Axel na ipagpatuloy ang pagbibigay proteksyon at tulong kay Jane. Habang nasa lansangan, inatake sila ng mga armadong tauhan ng kartel, ngunit dumating si Bobby sa tamang oras at tumulong sa pagkontra ng mga umaatake, matapos niyang kunin ang kaso para sa sarili. Pagkatapos, bumalik sila sa istasyon. At hinarap ni Axel si Taggart, tinatanong ang posibleng kaugnayan nito sa mga iligal na gawain ng grupo ni Grant. Namasaktan si Taggart sa akusasyon at ipinagtanggol ang sarili pati si Grant. Sa galit, pinaalis niya si Axel at sinuspinde si Bobby. Sina Axel at Bobby ay nakipagtulungan kay Jane sa kanyang kumpanya upang mag-imbestiga pa. Natuklasan nila na ang tirahan na isinulat ni Billy ay nagdadala sa isang bahay na ginagamit ni Grant at ng kanyang mga kasamahan para sa money laundering kasama ang mga cartel. Upang makapasok, humingi ng tulong si Axel sa isa pang matagal ng kaibigan, si Serge, na tumulong sa kanila upang makapasok sa isang malapit na mansyon na nagho-host ng open house. Habang sina Jane at Bobby ay abala sa pakikipag-usap sa real estate agent na si Ashley, sinubukan ni Axel na makapuslit papunta sa kabilang bahay. Doon, nakakita siya ng karagdagang ebidensya laban kay Grant. Natuklasan ng mga tauhan ni Grant ang ginagawa ni Axel at agad nila itong ipinaalam kay Grant na nagbanta na siya mismo ang haharap kay Axel. Pagkatapos ng isang hindi pagkakasunduan kay Jane, umalis si Axel kasama si Bobby upang makipagkita sa tiyo ni Enriquez, si Chalino. Binisita nila ang kanyang club at umupo sa kanya pagkatapos mag-alok ng tulong upang mapalaya ang kanyang pamangkin mula sa kulungan. Ibinunyag ni Chalino na pinoprotektahan ni Grant ang mga kartel at pinaslang si Copeland dahil sa pagtatangkang maging lehitimo. Ipinaalam din niya sa kanila ang isang malaking kargamento na darating sa pantalan ng gabing iyon. Habang umaalis sila, inaresto sila ni Grant at ng kanyang mga tauhan na maling inaakusahan sila ng pag-aari ng droga. Pagkatapos ng isang nabigong interogasyon, nakatakas si Axel mula sa kanyang mga posas at linoko si Grant upang payagan siyang makatakas. Iniligtas niya si Bobby at nagtungo sila sa bubong, kung saan hinikayat ni Axel si Bobby na magpalipad ng helicopter, matapos matutunan na isa siyang piloto. Tumanggi si Bobby na binanggit ang masamang karanasan sa paglipad noong nakaraan,
ngunit pinilit siya ni Axel na magpalipad. Hinabol sila ni na Grant at ang kanyang mga tauhan habang pinapalipad ni Bobby ang chopper ng mapanganib at mababa sa mga kalsada. Bumalik sila sa istasyon, ngunit binaril ni Grant ang rotor ng helicopter, kaya't nag-crash landing sila sa isang golf course. Nagnakaw sila ng isang cart at ipinagpatuloy ang kanilang pagtakas. Samantala, nakipag-ugnayan si Taggart kay Jane matapos niyang masaksihan si Grant na magbabaril kay Axel at Bobby at napagtanto niyang may katiwalian sa loob ng kanyang departamento. Dumating sina Axel at Bobby sa pantalan at natuklas ang bihag si Billy. Pagkakita sa kanila, gumawa si Billy ng isang distraksyon na nagbigay daan kay Axel at Bobby upang makapasok at magapi ang mga bihag sa kanya. Ninakaw nila ang isang truck at ipinaalam ni Billy na ang SD card ay nakatago sa isang kutsilyo sa kanyang apartment. Nang subukang tawagan ni Axel si Jane, si Grant ang sumagot sa telepono at inamin na kanyang kinidnap si Jane at hinihingi ang SD card na ipadala sa isang partikular na lokasyon. Nagtangkang humingi ng tulong si Axel kay Jeffrey na tumulong sa pagtukoy ng lokasyon ng telepono ni Jane sa isang mansyon. Sinubukan ni Axel na magpadala ng signal sa mga pulis para sa tulong, ngunit nauwi ito sa isang habulan na nagdulot ng aksidente sa pagitan ng mga sasakyang pangpulis. Nagmaneho si Axel ng truck papunta sa mansyon, nagdulot ng palitan ng putok sa pagitan nila at ng mga tauhan ni Grant. Inalis ni na Axel, Bobby, at Billy ang karamihan sa mga umaatake bago tumungo sa silid kung saan nakatago si Jane. Pumasok si Axel ng bigla habang nakatutok si Grant kay Jane at nakatakdang titirahin siya, ngunit tinamaan si Axel sa dibdib. Bago pa man makapagpatuloy si Grant, natamaan siya ni Bobby sa ulo. Mabilis na nilapitan ni Jane ang ama. Samantala, sa labas, nagkita sina Billy at Taggart habang si Axel ay minamadaling dinala sa ospital. Pumunta si Jane sa kwarto ni Axel, ngunit natuklasan niyang walang laman ito. Inisip niya na baka nasa isang kalapit na dinner si Axel. Nang magkita sila roon, ipinaalam ni Jane kay Axel na naipadala na ang SD card at tinanggal na ang lahat ng kaso laban kay Enriquez. Nagkasundo sila at nagsimulang mag-isip si Axel na manatili sa Beverly Hills. Ilang gabi ang lumipas, si Billy at Taggart ay nasa isang stakeout kasama si Axel sa likurang upuan. Pagkatapos ng ilang pagpipilit, napapayag ni Axel ang mga ito na sumama sa kanya para maghapunan.